Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 2 Chinese at 3 Pinoy na espiya umano ng China nasa kote ng NBI. Higit 14 million pesos undeclared foreign currencies kumpiskado sa NAIA, isang pasahero arestado. Piling mga kampo ng PNP at AFP pagtatayuan ng kadiwa ng Pangulo Centers. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ng National Bureau of Investigation o NBI ang 2 Chinese at 3 Pilipino na sinasabing mga espiya ng China. Ayon sa ulat, ang 5 individual ay napag-alamang naglilibot sa mga government offices at facilities sa Metro Manila kabilang na sa Malacanang. Kumpiskado mula sa 5 ang sasakyang naglalaman ng ilang surveillance equipment gaya ng International Mobile Subscriber Identity o IMSI catcher na nakakakalap ng mga sensitibo at confidential information. Isang Filipino na papuntang Hong Kong ang inaresto ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos magtangkang magpuslit ng hindi idineklara na foreign currencies sa kanyang bagahe. Ayon sa BOC NAIA, naharang sa routine X-ray screening ang mga nakatagong foreign currencies, kabilang na ang 3,950,000 Japanese yen, 20,000 euro at 8,500 Kuwaiti dinar. Hindi idineklara ng pasahero ang mga ito kaya't isinasailalim siya sa inquest proceedings para sa mga paglabag sa ilalim ng Republic Act No. 10863 at iba pang mga kaugnay na batas. Dagdag pa ng BOC, ang hakbang na ito ay upang mapanatili ang integridad ng ekonomiya at maiwasan ang money laundering at iba pang krimen sa pananalapi, gayon din ang pagprotekta sa pambansang seguridad. Magtatayo ng mga kadiwa ng Pangulo Center sa piling mga kampo ng pulisya at militar sa buong bansa matapos lagdaan ng Department of Agriculture o DA, Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP ang isang Memorandum of Agreement kamakailan para sa pagpapalawak ng programa. Ikinatuwa ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang hakbang na ito ng DA upang tugunan ang pangangailangan ng mga sundalo at kanilang pamilya lalo na sa pagbibigay ng sariwa at abot-kayang pagkain. Sinang-ayunan din ito ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na nagsabing patunay ito ng malasakit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nasa serbisyo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, ang programa ay magbibigay ng direktang access sa mga magsasaka at mangingisda upang maibenta ang kanilang ani habang nakikinabang din ang mga mamimili sa murang presyo ng produkto. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. In thy name. 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 Showing po ito on March 5. Nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Lord, sustain me to persevere. At commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip mo sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.